Unahlan. Mao po na itong amahan nga nas langit. Nagtanaw na to nga murag di na ta maminaw. Kana bang murag dili lang unta moabot sa ingon na nga estado. Kana bang murag wala na impact na to ang mga pulong atong nadungog. Ako mga pagampo, I rebuke that kana bang spirit. I rebuke that kanang spiritual status nga naa dinhi karon sa FCC man. Sa FCC man or sa Agape. Nga kana bang dili na ta matandog. Mura na lang mulabay sa atong pikas dalunggan. Unsa naman lang day ato? Mao na karon salamat sa Ginoo nga ato mga kasing-kasing mahinangpon uhaw andam na pud mosalod. Andama inyong sudlanan. Andama inyong sudlanan. Mao to atong mensahe pag naging semana, what stops you? Daghan kay tang mga butang kasamtangan o kanunay natong ginabuhat nga nagtuotang nga dili sa mo epekto. Dili sa mo epekto sa atong paglakaw ingon nga Kristohanon. Pero ang tinuod dako day kay siya og kana bang kadaot nga nahimo. Pwedeng nagpahinay, pwedeng nagpawala sa atong kadasig, pwedeng nagpahinay-hinay hanap sa pananawon nga gihatag ni Lord nato sa buluhaton sa atong mga tagsa-tagsa ka assignment, sa atong tagsa-tagsa ka mga tawag. Wa man kita nang himugso dinhi nga murag mga iro. O gani ang iro do naman gani gamit. Kita pa kaha. Do na tay tagsa-tagsa ka mga assignment, do na tay tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Do na tay tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Galing lang daghan tag gibuhat nga inato nga mga gipangbuhat nga hinay-hinay nga nakapapas ni ini. Hinay-hinay tang na distract, hinay-hinay tang ni segue sa dalan nga di na unta angay nato nga lakwan. Mao na nga manghinaot ko nga katong mao mensahe nakapahinulsol ta nato Nakapahinulsol to nato kay daghan kay tagipang buhat nga nagtuot nga dili sala. Ako ning balikon, ato ning klarohon. Kadtong atong gipangbuhat, di to maka-imperno kay luwas na ta. Wa man gud ta naghisgot og imperno na karon. Pulos naman ta mga leaders, luwas naman ta. Ay na sighandom anang imperno. Wa na nilabot atong imperno. Ang ato karon do na tay buluhaton. Do na assignment si Lord nato ingon nga leaders ug mo na itong tutukan. Ay na pagsigtan-aw na imong struggle. Magsingon na ako mag-struggle na pug karon, makunaw na pug ka imperno na pug ani dili. Sagdi na dili na ni mahitungod sa imperno, mahitungod na ni sa buluhaton. Sa atong tagsa-tagsa ka mga assignment. Mao na nga si Lord usahay mga saba tungod kay wa na ta mo tunong. Si Lord usahay mo disiplina tungod kay wa na ta mo tunong. Wa na ta mo tunong sa atong tagsa-tagsa ka mga buluhaton. O gani okay ra unta to wa mo tunong kana gyud wa na gyud ka mulihok. Wa na ta magbuhat gyud ba. Okay ra unta to wa mo tunong kay namang gyapon gibuhat wala matunong. Kana gyud wa na ta nagbuhat. Wa na ta naglihok. Mao na nga agi mga higayon nga sagdahon tas Ginoo. Karon atong mensahe murag bag-o pero kinahanglan nato ning madungog og balik. Murag bag-o sa tong pangdungog pero hibaw ko gikan pa kanato nagsige na ta og kadungog ani painumduman na to atong kaugalingon. Kung manghinaot ko nga nini kagabihon dunay mas lalom nga ipadayag si Lord nato mahitungod nining atong mensahe. Ako malikon, ako mga pagampo nga dunay mas lalom nga ipadayag si Lord sa matag usa nato. Dili lang sa naa sa online, tanan nga nakadungog asa man iabot ning maong tingog, dunay i-reveal si Lord nga mas lalom aron mas lalom pud unya ang conviction ni ini. Aron mas lig-on unya mas dako puruhan nga mo trabaho ta, mulihok ta, mo aksyon ta. Atong mensahe karon taas sa pug intro ni mo pastor Atong mensahe karon tabangan nato basa. Slide. Let Jesus be known. Let Jesus be known. Sige naman tagkadungog ani, pero naay lahi nga ipaabot si Lord nato karon. Let Jesus be known. Let Jesus be known. Kung sa Bisaya pa, kung sa inato pa, kinahanglan si Lord, kinahanglan si Jesus mailhan. Kinahanglan si Jesus mapaila ngadto sa wa pa nakaila. O gani, kung ato nang sumpayan, kinahanglan si Jesus mapaila ngadto kalibutan. Tingali daghan na nakadungog about Jesus. Daghan na nakahibaw mahitungod ni Jesus, pero kung maghisgot mas lalom nga kahibalo kana bang makaingog kang kaila ka, dako kay na question. Mao na nga ang mensahe karon atong balikon, let Jesus be known.
Let Jesus be known. Kinahanglan mapaila-ila o kinahanglan mailhan ang Jesus nga atong nailhan. Kinahanglan atong mapasa ngadto sa uban kung kinsa ang Jesus nga atong nailhan. Mao na sa let Jesus be known. O gani, mahinungdanon kay ni sa atong panahon karon, tingali mo ingon mo sige balik ana pastor. Tingali mo ingon mo ana, pero kay ba mo sa atong panahon karon? Labi na sa eskwelahan, grabe. Subo palandungon. Nagkalain-lain nga area. Ug ang pinaka-brutal nga latest nga nahitabo kadtong masakir. Masakir, grabe, patay. Pila ti patay? 3, 5. 3 ra? Ay, sigira man ako. Pero pwede daghang samaran. Daghang samar, 20 ang samaran. 12? 20 lagi ang samaran. Pero, ako nabasahan, 5 man, basig nadugangan na. Kana bang, ang uban, critical pa man to. Sa yunan kag armas nga gamit, 9mm. Di naman kaganahan mo bangon, anag maigo ka. Mao na, swerte rat kay itong uban. Ang hinaot ko nga karon nga mensahe, ato itong mahugutan ba o pagtulunan. Katong mga bataa ba, mga estudyante, huwag ito nagdahom ba, nga ato ra sila taman. Labi na itong mga na kalas ang kinabuhi. Tingali, sa paggikan silang balay, perting ninduta pa silang mga plano. Malipayon pa kayo, nindut pa kayo. Daghan pa plano siguro, nagkaunto, daghan pa plano, nagkahapon. Pero wa damha ba? Wa damha. Wala lang damha nga, unsam to oras na itabo. Buntag pa? Alas 9 guro, alas 9, alas 10. Ito nang kapanghitabo, ingon anak. Wala lang damha nga, dili na din sila agtag udto. Muna, connected atong mensahe karon. Nga kung doon na lang yun untay, nakasulti, may tungod ni Jesus at mga tawhana, before to nahitabo. Pwede man siguro mahitabo to, pero makasiguro ta ba? Kaya ba na magitang tanandaan? Nga kung ang usa ka tao mamatay, wag ganin na Jesus, asa na padulong? Di man pwede atos rainbow. Di po pwede atos purgatorio. Wag gilain. Imperno gina dito. Adto gyud na dito magantos paabot sa katapusan nga silot nga mas grabe pa. Pero dili na nindot inakamatay sa tao. Adto din ka dito sa pagantos. Although dili pa na sa mao ang kana bang silot gyud, pero ang waiting season na to dili na makaya. Kinumdum mo sa netabo ni Lazaro ug sa dato. Magantos na gyud. Nanay mga pagantos. O kahit siguro gyud ko katong mga nangamatay di wala man to nato sila gi kuan ato lang hisgutan ba para mapamalandungan nato ba para makahinuklog ta tanan nga nakadungog karon makahinuklog ta kasiguro gyud ko og tingali ang tanan nato muuyon ang katong mga bataa labi na tong mga nakalas ang kinabuhi ni sangpitos Ginoo. Wa mo gilaing sangpito nato ay koy nagmusangpit putog yawa di po to musangpit og yawa. Before siguro to nabugto o before siguro to sila na pusilan. O kana bang ingon ana ba? Wa gilain, labi na magungaw na kas kamatayon, magungaw na sa peligro imong kinabuhi. O mo kita laing hinumduman Ginoo man isang pit gyud sa Ginoo. Pero ngano man ngan nahitabo man to. O mao ni karon atong mensahe atong palawman. Unsa ka mahinungdanon nga si Jesus mapaila-ila sa tanang tawo nga wa kailas Ginoo. Unsa ka mahinungdanon nga mailhan si Jesus sa kalibutan. Tungod kay, mao na itong verse, ganahan kay kung mubasa ani. Tabangan na itong basa sa makaklaro. Acts chapter 4 verse 12. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. No other name. Walay laing pangalan nga gihatag diri sa kalibutan. Walay laing pangalan nga gipadala ang Dios para diri sa kalibutan aron ang tao maluwas. Kinsa ka ni nga ngalan? Simple ra kay kung ato nang iatras, gisulti ha kung kinsa nga ngalan. Verse 11, for Jesus is the one referred to in the scripture. Si Jesus, walay lain. Mao na nga mahinungdanon kaayo nga si Jesus atong mapaila-ila. Kay walay laing ngalan
nga ang langit mulihok. Walay na ngalan nga pwedeng ibungat sa itong mga baba nga ang langit mulihok. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Ug mao ni sa minungdanon kaayo. Kay daghan kayo dili lang sa eskwelahan napag yung mga managing mga adlaw, katong mga estudyante, katong mga sa to mga varsity ay sana mga kay bahog gyud ko nanangpit man gyud tos Ginoo ba? Katong nagkalisod na naglisod na to ginawas dagat, nanangpit tos Ginoo. Pero nga naman nga nahitabo man gihapon. Unsa man da ini nga sangpit? Unsa man da ini nga pagtawag ang gikinahanglan aron ang langit mulihok. Kay ang pulong na mas Ginoo nag-ingon, wala laing pangalan nga gihatag sa langit. Aron ang usa ka tawo maluwas. Pero nganong katubang nangahitabo ba? Ganang ko nga mo andar atong hunahuna. Unsa may kulang ato? Aron ba makapamalandong ta ba? Nangpit mo gyud Ginoo. Ay lisod lagi po kay musangpit og yawa. Ginoo man gigisangpit ato. Pero nganong wa man mulihok ang langit para nila. Unsa man din nga klase nga tawag. Ug manghinaot ko nga karon, hinahinay nang moandar atong hunahuna. Makapamalandong ta ba nga dili diay sa tanang panahon, bisan nagingon ang pulong sa Ginoo, dili diay sa tanang panahon nga musangpit as Ginoo maminaw ang langit. Unsa man nga klase nga tawag? Oh. Connected ni sa itong mensahe ron. Let Jesus be known. Let Jesus be known. Kay ba mo sa Bible, kanang word nga save, sa Bible na, sa New Testament, sa Greek, gisulat na sa Greek, suzu. Suzu. Aron natong masabtan, unsa ning save? Unsa man ning save? Asa man ta pwedeng maluwas? Asa man ta pwedeng maluwas? Kaya nagingon man ang pulong sa Ginoo nga wala laing pangalan nga gihatag sa kalibutan nga gikan sa langit nga ang tao maluwas, only the name of Jesus. Unsa man ning save? Unsa may but pasabot aning save? Asa man ta pwedeng maluwas? Sa New Testament, sa labi na specifically sa gospel, kay ba mo 54 times nga gigamit ning word nga save. Kaning Greek word nga suzu. Kay sa original nga pagkasulat sa Bible sa New Testament, Greek man suzu. Unya 14 times 14 ka mga higayon nga gigamit ni sa nga suzu nga mao ni ang meaning ay deliverance from disease or demon possession. Sa English ni kung ato nilang tawon save, pero sa Greek suzu. 54 ka higayon ni sa gigamit sa gospel. Sa gospel ha? 54 ka higayon ni sa gigamit sa gospel. Nga 14 ni ini ka higayon ang meaning deliverance from disease or demon possession. In short, save from sickness, healing ba? Na kung sampitas Ginoo, nasakit man ka, pwede kang maayo. Kung daw-daw man tas yawa, nya mo sampit na mo gamit tas ngalan sa Ginoo, pwede kang ma-set free. Mao na sa una nga meaning sa save. Ikaduha nga meaning 20 times ni sa gigamit. 20 times ni sa gigamit sa gospel. Nga mao ni siyang meaning rescue from impending peril or instant death. Nga sa matag higayon, nga gigamit ni nga word ba, nga save. Na save sila sa mga peligro. Organic, kaning mas, kanabang mga higayon ba o mga sitwasyon ba nga kuyaw or nag-ungaw sa kamatayon. Mao ni sa ambot pasabot sa save. Maluwas ta sa mga nag-ungaw or sa mga peligro nga sa matag higayon naa tani mga higayon na ba sama sa kung gingon ganina kato iputod pinakalabis example katong mga bata ana po silan katong mga estudyante nga nangalumos na ato sa peligro na ato sa mga nag-ungaw nga mga sitwasyon nga kun mogamit tas ngalan ni Jesus maluwas tas kakuyaw maluwas tas peligro pero ngano wa man to mo manifest nila. Mo man kaniyang meaning. Ikatulong nga meaning 20 times ning gigamit. Ikatulong nga meaning 20 times ning gigamit sa gospel basta kani nga word nga suzu kani ay spiritual salvation. O mo ang pinaka-common nato nga sabot. Nga kung maghisgot na tag kaluwasan, ang pinakadali nato nga sabot kaluwasan sa kalag or spiritual salvation.
Pero wala ra naglimit diha kaning word nga save. Akong balik-balikon kay tulo nga nagkalain-lain nga mga meaning ang gisgutan dinhi. Dili lang kaluwasan sa atong kalag, dili lang spiritual salvation, kundi dili kaliwasan kung naakas peligro na musangpit kas ngalan sa Ginoo. Kaluwasan kung nagkasakit-sakit ka, makabatong kag kaayuhan. Ug mao ni ang meaning sa save sa gospel. Sa upat ka libro nga gisulat 54 ni sa kahigayon nga makit-an or mabasa. Unya kining tulo mao ni sa ang tulo kadagkong meaning sa word nga save. Meaning tanan natong gikinahanglan. Dili ra di kaluwasan sa tong kalag. Bisan na atas peligro, bisan daog-daog ka siyawa, bisan kanabang grabe mong sakit. Bisan unsa nga klase nga balatian, kung musangpit as ngalan sa Ginoo, makabaton tag kaluwasan. Ug mao ni ang pulong sa Ginoo. Pero nganong gilibog-libog mamini mo pastor? Ganahan nagdi ko nga mo andar atong hunahuna gyud. Wala nalis kung asay akong tuhan, mas tuhan akong pulong sa Ginoo. Pero nganong sa tanang dili man sa tanang panahon nahitabo, nahimong realidad. Kay kahibawog gyud ko. Kita gani dinhi kung makurat-kuratan ta mo sangpit man gintag Jesus. Og makapudto sila. Unsa man nga klase nga sangpit ang gikinahanglan. Dinhi mo sulod ang atong trabaho. Sa title sa itong mensahe ron, Let Jesus be known. Nagingon ang Romans chapter 10 verse 13. Tabangan nato basa. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Giklaro na yun. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Si bisan kinsa nga musangpit sa ngalan sa Ginoo makabaton og kaluwasan. Unsa niya kaluwasan? Kung naamang kas kakuyaw, pwede kang mas secure. Pwede kang proteksyonan. Kung naamang kas balatian, pwede kang maayo makabaton og kaayuhan. Kung sudlan man kag demonyo, oppress man kas demonyo, pwede kang mas set free. Ug ang pinaka bugat na pwede natong ma-experience nga kaluwasan, kaning kaluwasan sa atong kalag. The spiritual salvation. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Mao na nga, nagsige nagyud ko balik-balik og pangutana ani ganina. Ngano man nga wa man to sila paminawa. Kay bawo man gyud ko. Kay bawo ta nga nanang pitos Ginoo. Kani atong hibaw-on aron atong tan-awon. Aton ning himay-himayon. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pero dili ra ta man diha tanawa ang nagsunod nga verse. Aron ato ning masabtan. Verse 14, tanawang sunod nga verse. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Mao day ni di ay. Pwede gyud ay ang tanan musangpit sa Ginoo kung nas kakuyaw, pero dili tanan pwedeng tubagon sa Ginoo. Og mao ni siya ang sequence. Tanan nga motawag sa Ginoo maluwas. Pero kadto ra ay nagtawag nga mga tawo nga maluwas, maura dayto katong mga nituos Ginoo. Muna so, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Ug dili ra taman diha. Tanawa, padayon. And how can they believe in Him if they have never heard about Him? Tanawa ang sequence. Tanawa nga slide, atong klarohon. Mao ni sa ang sequence. Aron ang usa ka tawo maka-experience aning gitawag og salvation, masave ba? Kung naaman sa kakuyaw, musangpit sa Ginoo, nasa kakuyaw, mulihok ang langit, kinahanglan day sa nga makadungog sa mahitungod sa Ginoo. Kinahanglan sa daniyang masangyawan. Human masangyawan, kinahanglan niyang mudawat sa Ginoo. Mao nang atong minsan sa to, let Jesus be known. Bot pasabot, kinahanglan sang makadungog niya sa pulong sa Ginoo, kinahanglan sa siyang masangyawan ba may tungod ni Jesus, na kinahanglan niyang motuo aron sa gayon nga musangpit siya, pinasikad sa pagtuo, mulihok ang langit. Muna nga,
Matingala ta nga doon naman gyud nagsangpit og Ginoo nga wa gyud totally nangamatay gyud Ginoon ra. Ni sangpit ra gyud Ginoo. Tungod di ani. Tingali ang tinuod wa gyud toy relasyon sa Ginoo. Ato nang klarohon. Si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo nga dunay relasyon sa Ginoo mao ni say maluwas. Diha pa lang mulihok ang langit. Hear, believe, call, and save. Dili makapwede nga mutawag sa Ginoo, dili ka pwede mangayog tabang sa Ginoo kung wa ka mutuos Ginoo. Mao man sa istorya. Ug labaw na nga dili ka mutuos Ginoo kung wa ka kadungog may tungod sa Ginoo. Pero kada mo diri dapat tama diha. Kinsa man unsa may ilang angay madungog, kinsa may musulti nila. Tanawan ang sunod nga slide. Nara gyapon sa verse 14. And how can they hear about him unless someone tells them? Dili pwede nga mukalit ra sila sangpit sa Ginoo kung wa sila mutuos Ginoo. Og labaw nang dili sila mutuos Ginoo kung wa pud sila kadungog may tungod sa Ginoo. Og labaw nang dili kadungog ning mga tawhan na may tungod sa Ginoo kung walay musulti. Lingi ang imong tapad. Ikaw ang musulti. Kita ang musulti. Unang mensahe ron, let Jesus be known. Kaya ba mo muna pa na sumpay? Tanawang sumpay. And how will anyone go and tell them without being sent? Unsaon man po niyo pagsulti? Unsaon man nato pagsulti? Walay lalis kita ni. Unsaon man nato pagsulti nila? Nga amot tamang lakaw. Og mao ni siya ang kulang. Nga kun duna lang gyud untay ni sulti sa pulong sa Ginoo, nga kun duna lang gyud untay nang lakaw, unya ni sulti sa pulong sa Ginoo, dunay makadungog. Og kung dunay makadungog, dunay motuo. Og kung dunay motuo, anytime kung naa sila sa kakuyaw, kung naa sila sa manginahanglan, makasangpit sila sa Ginoo og ang Dios mutubag. Tanawa ha, ang pinakarutkos na nato ang kulang. O mo na ning kagabion, pamukaw ni nato. Wala man to nato sila gi kuan ba? Wala man to nato sila. Ang ako ra ba nga makita nato karon. Ngano nga wa dito sila paminawa? Tungod di wa gyud ay ang pinakarutkos wa gyud ni sulti nila ato may tungod sa Ginoo. Nga before pa lang tong maong kalisdahanan na niabot nila ba, walay naka-share nila about Jesus. O mahinaot ko karon mobalik nato ang kana bang accountability. Nga kung dunay makita nato sa atong palibot nga yano ra kaayo ba nga gikuramos. Yawa mo ginakuramos ana kay trabaho man na siyawa. Pagpangawat, paglaglag, ug ang pinaka worst pagpatay. Nga naata ba makita, makahibaw ka pero wala gyud langit nga nilihok. Tungod kay kita ang nagkulang. Manghinaot ko nga ato ning tagagabugaton. Nga di ta basta-basta mayon, ay mayra pud to uy. Kasagaran nga na mong gudtong respond. Ay mayra to niya kay maldito to. Pero ang pinaka-root cause kita di ay na accountability. Kita dahil nagkulang. Kaya di man gud mahitabo nga makabaton tong pagtuo tong tawhana kung wala pud nato tagaig effort nga mo share ta didto, mo atiman ta didto. Unya pinakadali ra gyud nato. Ay dili lang to namatay kaning mga namusil. Wintahis tanawa lagi tungod man gunas online gaming. Yes. Kung pariha pa lang gyud unta nato kuna-kuna ang tanan ba nga naatay sense of accountability and responsibility. Wa man gyud unta or ma-minimize man gyud unta ang mga higayon nga sama ni ana. Kay mao man yung sequence, tanaw ng sunod nga slide. Mao na ang sequence. Aron si bisan kinsa, aron ba ang tanan nga mosangpit sa Ginoo maluwas kinahanglan nga naay manglakaw, naay musulti, unya na po kay sultihan. Humani mo musulti, kana ba? Humani mong share sa pulong sa Ginoo, mutuo, imong atimanon. Maluto aron
Bisan wala ka, kung nasa problema, makamauna sa mo sangpit sa Ginoo. Dinhi pa lang, ang word nga save, sa itong word nga save, either healing, either protection, o ang pinakadako na, spiritual salvation. Ani pa lang mo manifest. Mubalik ra gyud gyapon nato ang kuan ba? Bula. Ang pinakadali ra mo gyud atong resman makadungog tag mga sitwasyon ngayon na ay kuan mo gula siya pero ato nang tan-awon as atong pagkulang siguro tingali dili man nato directly siguro di man ta directly dayon makanabang may mo accountable kay layo man magpaabot pa dayta nga may tabo sa atong duol ato na silang lantawon as ato ang mga responsibilidad o mao ni siya ang mensahe ron let Jesus be known. Let Jesus be known. Kinahanglan nga mapaila-ila si Jesus before anything worse happen. Ang kanabang mag-ingon ta sayang nga oy luoya ato niya oy. Pero wa tay gibuhat. Mahinaot ko nga makapapukaw na pud nato. Tingali dili man ta directly affected. What if pinakaduol na nato? Dili lang silingan. O man ta manunglo, pero dili man nato di man kita nagkupots kinabuhi. Ano sa man ta mahimong responsible and accountable ana nila. Wa ko mga saba. Ang ako ra ba nga makahinuklog ta karon nga kagabion? Kay nga to sigunahon nga to na lang kaluyahon ba? Ang ato na lagi pangbati. Sige na tag self-pity. Na ay dakong buluhaton. Naida kong trabaho, mo hinungdan nga nung hangtod karon gi-preserve tas Ginoo. Imagine sa kadaghan nga mga tao nga pwede na gid untang birahan sa kaaway pero wa gyud nakapanghilabot nato nga kaaway ngano ka ang kamot sa Ginoo na nato. I-preserve tas Ginoo. Panghinaot ko nga makita nato ni. Magsige na lang taglandaw sa tong problema. Pwede katong lantaw na po ang heartbeat ni Lord. Let Jesus be known before anything worse happen to them. Dili na ko maghingalan. Nasayod ta. Matag-usan na to din. Nasayod kung kinsa na sila. Pagyoy, Jesus. Kay bisan pag naa na sila sa katalagman, naa na sila sa kakuyaw, musangpit na nila Jesus. Why relasyon sa Ginoo? Way langit mo lihok ba? Ug dili ta napabuton. Karon pa lang daan ato silang tabangan, ato ni paila-ila si Jesus nila aron sa higayon. Kung doon na may mga kuyaw, doon na may mga dili buhaton nga maayo o doon na may mga pambuhaton ba ang kaaway nga dili maayo, sila na mismo makasangpit sa Ginoo. Dili mas tanang panahon kitay mo sangpit para nila. Ato silang tudluan. Ug mo ni atong papel, let Jesus be known. Muna nagaingon ang verse 17, pinaka-common man gyud nato nga verse nga nahibaw-an. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Kani nga klase nga tawag di ay tawag ni uban ang pagtuo. Dili ni katong tawag-tawag ra tungod kay wa na kay mahimo, emergency na. Muna nagaingon ang verse 13, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Kaning maong klase nga pagtawag ni inubanan sa pagtuo. Tungod kay nakadungog og pulong sa Ginoo, tungod kay dunay nilakaw og dunay ni sulti. Manghinaot ko nga nanuktok si Lord. Dili lang panuktok. Kana magikuhit tas Ginoo ron. Ano sa amang kuno tamang lihok? Ano sa amang tamang lihok? What does it mean to let Jesus be known? So may pasabot. Tulo ka butang. Katuno na to karon, bubo na lang kayo ni gamay na lang kayo. Kay gi-challenge man ta ni Lord. Gi-challenge ta nos Ginoo nga kinahanglan mapaila-ila ang Ginoo ngadtos gawas. Kinahanglan mapaila-ila, kinahanglan kung unsa nga to bang nabatunan nga Jesus. Mabatunan pud ni nila nga Jesus. Kung unsa nga to mga na-experience ba? Yes, Ginoo, ma-experience pud unta ni nila.
pinaagi na to. Unsa tong sequence ani? Go, tell, unya maminaw sila, mutuo sila, diya pa lang silang musangpit, diya pa lang maluwas. Pero ang pinaka-root ana nga kaluwasan, naani mo, nasa imong pag-go, nasa atong pag-go. Tanaw ha, ang pinakataas, salvation, kaluwasan. Pero ang pinakaubos, ang pinakasugod, go. Linyag balik imong tapad, kung nakay tapad na ina, go. Go. What does it mean to let Jesus be known? Tulo ka butang. Katuno na turon. Unsa may buta sabot ana? Kana nga word nga let Jesus be known. Simple ra kaayo. Number 1, let them have encounter. Kaya ba ko kinahanglan na nakahimamat sa Ginoo? Tingali ang word nga encounter, dili na sa away ha. Kana bang naka-experience. Lahi mang nakadungog. Kitang tanan, diri sa tibok kalibutan nakadungog naman ta mahitungod og Ginoo. Pero dili tanan naka-experience sa Ginoo. O kita karon, kita ang pinakaswerte ng mga tao. Kay kita wala lang taman nakadungog sa Ginoo, kundi naka-experience sa Ginoo. When we say let Jesus be known to others, kung kinsa ang Jesus nga atong ma-experience, kinahanglan ma-experience pud nila. Encounter. O sa Bisaya pa, kung kinsa ang Jesus nga atong nahimamat, kinahanglan ato puning mapahimamat nila. Kung unsa ang mga butang nga atong nakuha, atong na-experience des Ginoo, kinahanglan ato puning mapa-experience nila. Umong ni siyang pasabot, when we say, let Jesus be known, let them have encounter. Let them experience Jesus through us. Kita mo'y gamiton. Kita mo'y gamiton. Kinumdo mo ning John chapter 4, sa verse 42, katong maning Samaritan woman, kayang nahimamat si Jesus, katong nagkabo sa stabay, pagkahibaw niya nga si Jesus na dito, ang ilan natong gipaabot nga Mesiyas, iyang katagbo, nidagan ni siya. Dagan siya dito, sa ilang lungsod, nanulti dito. Kaya ba mo, isa ka barangay, nituo, kay nanulti, may pang Samaritan woman na to ba? Nidagan, ni go. Wa po gid maingon si Lord nga go. O gani, gibiyaan niyang balde. Nanulti, ning Samaritan woman, ning babae. O gani, tungod sa iyang pagpanulti, daghang nituo. Daghang nituo. Isa ka barangay ang nituo. O gani, nikuyog yun sa babae kung asa dapit si Jesus. O sila mismo nakakita. O mao ni ang linya, mao ni ang sulti sa mga tao nga nikuyog sa babae. Verse 42, then they said to the woman, now we believe. Ganina, nituo sila sa babae tungod sa istorya sa babae nga naa si Jesus, iyang nahimamat. Tungod kay nituo sila, nikuyog sila sa babae kung asa si Jesus. Karon, ilan na nato bang si Jesus? Mo ni ang istorya sa mga tao. Then they said to the woman, now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Lahi nga istorya, nga mutuo sila tungod kay atong nasiran. Maayo na. Pero, ang tuyo sa Ginoo gyud, dili lang basta-basta nga makadungog sila may tungod sa Ginoo, kundi ma-experience. Ug mauni ang istorya sa mga tao. Ingon ang mga tao, ganina nituo minimo tungod kay imo manggisulti nga na ang Mesiyas, pero karon wala na lang nimo tuo nimo tungod sa imong istorya. Nituo mi tungod kay kami mismo nakahimamat, nakita na mo siya, natubang na mo siya. Encounter ang tawag ana. Dili sa enough. Dili enough nga magsulti ra ta mahitungod og Jesus, magsulti ra ta mahitungod sa gahom ni Jesus, pero wa nila ma-experience. Ug kaybaw ko kadaghanan na to dinhi, pulos na naka-experience ni Jesus. Ug kaybaw ba mo nga ang pinaka-powerful, pinaka-profound kaayo
nga testimony nga pwede natong dadon imuhang experience. Pwede mo silyo ba may tungod sa Ginoo? When we say let Jesus be known, let them have experience Jesus. Muna sang number 1. Nga kung naka-experience ta ni Jesus, mapa-experience po nato sila ni Jesus. Mao ni gikinahanglan sa kalibutan. Mao ni gikinahanglan sa atong generation karon nga ngit-ngit, generation nga hopeless. Even ang mga bata, grabe na guna-huna. Naglalis na po din sila dito sa Senado. Si kuan na gipasangilan si kinsa na si Pangilinan. To inatungod ko nunis balao di Pangilinan. Tingali nagkataon ra pero actually ang atong generation karon wicked. Nga bisan wala pa nang maong balaura, still kaya nang buhaton sa mga bata karon. Asa man kinsa may nagkulang? Kita ang nagkulang. Kita man gid ang kahayag. Kita man gid ang mo influence. Kita man gid ang mo impact. Kita man gid ang mo impact. Nga kung unsa man ang generation, ang mga kabataan karon ba nga ato nakita unsa man ka dautan, unsa man ka warak, unsa man ka unsa na liberated. Tan-aw ta sa atong kaugalingon. Nasayod man ta akong dautan ni. Pero nganong wa man ko'y nabuhat? Nganong wa man ako buhat akong part? Simple ra man gud ta. Kung nasiran pa nako ni mga bataa. Manghinaot ko nga karong gabion, napukaw na pud oy. Number 2, when we say let Jesus be known, ano siya let them have intimacy with the Lord. Dili igo nga makadungog ra sila may tungod sa Ginoo. Kinahanglan matabangan nato sila nga makabaton og lig-on lalom nga relasyon sa Ginoo. Naata ba magiya sa sinugdanan, ato silang nasyaran may tungod sa Ginoo, unya atong naatiman ba, atong na-nurture. Mao ni siya. Dili ni sa basta-basta nga sangyaw-sangyaw. Doon na pa'y mas lalom nga behind anang word nga let Jesus be known. Og mao ni karon. Kay pinakadali man gyud nato masulod sa ulo. Makadungog ta let Jesus be known, sangyaw. Dili ni sa sangyaw-sangyaw ra. Tungod kay kung epektibo pa tong sangyaw-sangyaw ra, pero naman tang daghanang nga sangyawan. Pero ngano wa man nga bag-o? Ano nga usab lang kinabuhi? Gikulang tas atiman. Nagtuo ta ba? Nga ang sangyaw igo na. Proven and tested, reality na siya. Pila man kabuk atong mga nasangyawan, pero kung wa to nato gihaguan o balik-balik, wa to nato gitagaag panahon, wa ta mo sakripisyo ato para mo atiman, di gyud tumutubo. Di to makabaton og relasyon sa Ginoo. Ani ka may nungdanon atong papel. Medyo lalom-lalom ni. Dili ni sa may tungod og sangyaw-sangyaw ra. Leaders naman ta. Naka-experience na ta sa Ginoo. Naanatay intimacy sa Ginoo. Doon natay mga struggle, pero kani ba nga mga kahintang, ato na ning na-experience, una, dili na ta maglisod. Gawas lang yun, kung wa tay klarong relasyon sa Ginoo. Pero kahibaw ko kita, na natay mga, tingali, doon ay mga higayon nga, mapalayo na puta sa Ginoo gamay, pero kitang tanan ba, naka-experience na, ni mo na nga dili ta maglisod. Pila na lang? Pasensya, wala abisuhi nga nahurot ng oras. Padayon ta. So, number 1, encounter. Number 2, intimacy. Una, naging unang pulong sa Ginoo, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. O dili ni siya basta-basta nga knowing ra. O dili intimacy. O kita
ang instrumento nila nga makabaton pud sila intimacy. Kinaan naman ta intimacy sa Ginoo. Naka-experience naman ta intimacy sa Ginoo. Mahinaot ko ba nga unsa pa may kung dili ta mga tandog aning mao mensahe ba kinsa pa man day pwede mo tandog na to? Unsa pa may kayang mo tandog na to? Intimacy. Number 1, encounter. Kinahanglan nga atong pa-experience nila ang Jesus nga ilang sigig kadungog. Sa mas giingon bas mga Samaritanhon nga wa na lang mi mo tuo may tungod sa Ginoo, tungod sa imong istorya. Ituo mi tungod kay naka-experience mi, nakakita gid mi niya. O mo ni atong papel, mo ni challenge nato, mapa-experience nato si Jesus through us. Number 2, intimacy. Makabaton sila og intimacy ni Jesus. Na dili man na sa sayon. Kay ba mo nga kinahanglan ni siya og grabe nga sakripisyo? Gikan ba nga nahimutang mga Kristohanon, nahimutang mga leaders, nakabaton tag nindot nga relasyon sa Ginoo, nakabaton tag mga nindot nga butang das Ginoo. Di din nato kayang ipaambit sa uban. Kitang tanan nga niya di karon na nangabot ta dinhi og kana bang nahimutang ingon ani karon tungod kay duna poy mga tao nga naghatag og panahon. Ako, di man ko maabot sa akong gibarugan karon sa akong pagkaako karon kung walay mga tao nga ni sakripisyo. Nagampo, itabang, nagmold, naggiya sa season nga nagsugod papugkog lakaw. Kita karon nga naa dinhi. Dili man ta mangabot sa atong estado karon spiritually kung walay nag-nurture nato. Umaw pud na, manginaot ko nga makita nato na ba. Kay mao gini desire ni Lord nga makabaton tag nindot nga relasyon ngadto niya. Karon nga na-experience naman nato, ato pong tabangan ang uban. Kumusta naman to atong mga gipangsangyawan? Kumusta naman to atong mga kaila? Panahon na siguro ato na puto silang balikon. Moingon dayon ta sus, wa pastor oy perting mga gahiya. Magsigirag ta. Ikaw man gud pud gahi ang pugas una. Wa pastor oy sige rag tando, sige palibad. Ikaw man gud pud sige mo pugag balibad sa una. Pero nganong niya makakaron? Tungod kay dunay ni sakripisyo. Manghinaot ko nga makita nato ni. Mao ni atong kuan ba kana bang pag-uli sa mga gipangbuhat. Kay ba mo kato mga tao nga nagmatuto nato, mga naggiya nato ba, nag-guide nato spiritually. Makakita ganito sila nga naghimo na puta sa ingon, mo na reward nila. Ang pinaka-reward nila dili man ikaw nagpabilin. Dili nang pinaka-reward nila. Ang pinaka-reward sa mga tao nga kanabang nagmatuto nato, naggiya pud nato, nag-nurture nato ba spiritually. Kay ba mo unsa ang pinaka-reward nga pwedeng mabalik nato nila? Kanang makita nila nga nagbuhat na pud tas ilang gibuhat. Og mo ni karon ang panahon. Nga kung dunay mga tao nga nagatiman nato, dunay mga tao ba nga magsigig text nato, magsigig follow up, oy simba, Judy, simba na unsa man ka? Oh, sigan na ba? Ang imong presensya karon dili na mo pinaka-reward. Akong balikon. Ang atong presensya karon dili ni mo pinaka-reward para nila. Tungod kay ang pinaka-reward nga pwedeng mabalik nato nila kanang makita nila nga ato na pong gibuhat ang ilang gibuhat. Let them have intimacy. Number 3, obedience. Obedience. Maabot bas puntos ilang kinabuhi nga mahimo na pud silang obedience ngadto sa Ginoo. Tungod kay atong natudluan, nahimutang nga model nila, nahimutang example nila, naata ba samtang naglakaw sila kay di man gyud malikayan. Ang usa ka tawo nga bag-o pang naluwas, di na pwede nga moingon ka do, Disemba na ra ba kag duha ka Domingo kinahanglan mausab na kadili man gud. Hangtod nga dili nato natudluan, hangtod nga dili nato nagiyahan, hangtod nga dili nato na matutuon, dili na mahimong masinugtanon sa Ginoo. Kay nature sa tao ang rebelyoso.
Mao bitaw nga wa man ta tudluoy gikan pagkabata, kita mo mga bata gitudluan pagka rebelyoso, wala oy. Kana mga bata nga rebelyoso, wa man natudluoy. Nature gyud sa tao. Kinsa man kung ginikanan na magtudlo nga hoy, pag masinupakon ha. O gani ang gitudlo sa mga ginikanan mahimong buutan, mahimong masinugtanon, pero tanawa lahi. Kinahanglan pa nga mo effort ta tudluan nato sila mahimong buutan tungod kay nature sa tao nga rebelyoso. Kung ang bata rebelyoso, sa putang ko. Muna nga, atong taning makita ba? Aron mas mulapad atong pasensya, mas mulapad atong linantawan may tungod sa mga tao sa atong palibot. Mulapad po atong kasing-kasing para nila. Kay dali ra kay ta mo bigay, ay pasag dito sa wala tay paglaom ha, gahi kay gulo. Ikaw gahi mo kagulo sa una. Ako perting gahi kung wa ko hupo-hupui sa among pastora duha ka bulan, di ko maluwas. Why pwede manangyaw na ko dito, ordinaryo ra ka, di ka pwedeng makasangyaw na ko. Kung wa ko nila pastingi, nana ba? Manghinaot ko nga kani ba agi og pagbalik nato, pag-uli nato sa kamaayos Ginoo. Mo ni. Buhaton po nato ang atong part karon. Tungod kay musugot tag sa dili realidad, guba ang generation karon. O kita ang himuong instrumentos Ginoo. Pwede naman ginuta mo naog ang Ginoo ditso? Pwede ra ba? Pwede. Pero asa man ka? Mas gipili sa Dios nga nakig partner nato. In short, partner ka sa Ginoo. Dili ka sulugoon, partnership ta. Dili ka ulipon. Partner tas trabaho sa Ginoo. Dili mo lihok ang Ginoo kung dili ta mo lihok. Obedience. Nagingon 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Nakatubang mga rebelyoso nga hunahuna, prideful, mapaitas-on nga mga kanabang mentality. Ato tong maguba. Kita ang mubungkag ana aron ato silang mapasunod sa Ginoo. Dili day sayon-sayon sa kaning word nga let Jesus be known. Tulo ka butang bugat ni siya nga mga butang. Trabahoso ni. Nagkinahanglan ni og lapad nga kasing-kasing. Kung kay ba mo, sa gawas, di ta maka-expect og lapad nga kasing-kasing. Naa sa body of Christ ang kasing-kasing nga lapad. Naa nato. Kita ang dunay kapasidad nga mubuhat ni ini. Hinaot ko, ano ning kagabion. Doon na tayo nakatunan. Challenge ni, before na ko nitapos ang challenge. Ano itong challenge? Panahon na po siguro, atong pambisitaon to. Katong mga, wala. Katong atong mga na, kuan na, atong mga silingan, atong mga amigo. Panahon na po siguro, nga magparamdam ta. Kumusta? Gimingaw biya ni mong Ginoo. Gimingaw biya ko ni mo, asa man ka, wa kay buhat ron. Kanang mga ingon na pa. Muna akong challenge. Kung seryoso ni nga mga challenge, kay dili ni personal. Gikanis Ginoo, mao man gini heartbeat ni Lord. Nahimo naman tang mga indifference. Murag wala na tay kay ngawa. Adto sa atong mga kaigsuonan, ngawa na dinhi. Mahinaot ko nga ang application ani makita karong Domingo. Kay ba mo kada Miyerkules, grabe biya mensahe ni Lord nato. Grabe kaayo. Kung kaning mong klase nga mensahe mga bugat-bugat, dili na tamat pa ugpo ba? Unsa na lang ka tong kuan? Intensyon gyud ning mensahe Discipleship gyud ni, pang training gyud ni. Kay gustos Ginoo nga mga bungkag atong mga karaan nga mindset. Ma-renew atong mga una-una. Mausab atong linantawan sa kinabuhi. Mausab atong linantawan may tungod sa mga panghitabo.
Ano itong challenge? Makita ang application. Dili man kinahanglan nga mugawa sa imong baba nga yes Lord o unsa imong kuan. Ang imong respond karon sa mensahe sa Ginoo makita karong Domingo. Makita ba sa atong action human ni ini. Wa man ko moingon nga kinahanglan do na mo'y guyuron. Nakakita man si Lord. Nakita si Lord sa atong gibuhat. Dili kinahanglan nga dunay masayon. Dili kinahanglan nga kita si Lord. Makakita si Lord. Ato man ning gibuhat nga way nakakita si Lord sa atong intensyon. O gani karon nakakita si Lord. At ko itong mga ulo, Ginoo salamat. Ako mga pag-ampo Lord, asa man niabot ning maong mensahe karon, kani mang tingog sa imong mensahe karon Ginoo. Lord, magtandog ni sa matag kasing-kasing. Doon na may mga kasing-kasing nga medyo over familiar na kasing-kasing nga medyo nigahi na kasing-kasing hopeless. Kasing-kasing nga puno sa mga problema, puno sa mga kasakit, mun hinungdan ang imong mga mensahe dili na ma-absorb. Lord, tagbua ang tanan nila nga panginhanglan. Doon na may mga nahiubos, doon na may mga nagkaguol, doon na may mga nagproblema Ginoo. Lord, nining higayon na naghangyo ko nimo Ginoo. Tagbua tanan nilang panginhanglan, pakita sila sa makausap pag milagro Ginoo. Aron sa ingon Ginoo mahimong buhi pagbalik Lord. Ang mga na-experience nila sa una, ilang mahinumduman Ginoo. Ang imong ipangbuhat kaniadto Ginoo. Ilang mahinumduman ma-renew sila, ma-refresh sila Ginoo. Sayod ko Ginoo, nga daghan mi gipangagian karon Ginoo. Ang imong mga gipangbuhat kaniadto ang uban siguro mga natabunan na nalimtan na tungod sa mga giagian namo karon nga sitwasyon. Panaghangyo ko kanimo karon Ginoo. Unsa man karon ang among gikinahanglan. Nagkinahanglan man mig restoration, nagkinahanglan may kalipay, nagkinahanglan may kalinaw, nagkinahanglan may kaayuhan. Nasayod gid ka aning tanan Ginoo. Lord, pasinati amig milagro. In the mighty name of Jesus. Holy Spirit, move in our life, move in our heart. Tagbua. Tanduga, unsay angay tandugon sa mga kasing-kasing, unsay angay tandugon sa mga kinabuhi, Lord. Butangi kinabuhi, tanan nga iriya sa among kinabuhi, nga ngit-ngit, butangi kahayag. Buhi pagpalik. Ang mga kalipay, ang mga kadasig, nga nangapalong pasiga pagpalik in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ug salamat Ginoo. Ang imong mensahe karon Ginoo, mahimo na pud namong buhing hinagiban. Sa umaabot nga mong agian Ginoo Lord. Natisok gid kadto Ginoo. Natisok kadto Lord sa mga tagsa-tagsa ka mga espiritu, mga kalag. Salamat Ginoo. Salamat sa imong mensahe, salamat sa imong gugma. Salamat. Hangtod karon padayon may nagsinati sa mga nindot nga butang nga imong gipasinati kanamo. Salamat sa mga panalangin, salamat sa proteksyon, salamat sa pag-preserve namo Ginoo. Bisan pa man sa mga pastors, Lord, Pastor Luloy Ginoo, Pastor Ayen Ginoo, Pastor Julius Ginoo Dios, Pastor Amara Ginoo, Pastor Juderick Lord, Pastor Ruby Ginoo. Bisan pa man ako Ginoong Dios, salamat nga kanunay ka nga naglig-on ka namo. Salamat nga kanunay ka nga nag-preserve namo Ginoo. Salamat nga kanunay minimong giprotektahan sa mga kaluyahon, sa mga tentasyon, sa mga problema Ginoo. Salamat bisan pa man sa mga leaders nga niya karon dinhi Ginoo. Sa tanan nga mga nakadungog karon sa online Ginoo. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Salamat nga imo ming i-preserve Ginoo. Dagko pang mga butang, dagko pang mga kalistanan ang nagpaabot namo sa unahan. Ug salamat tabangan minimong mulahotay. Salamat nga imong ligunon karon palang daan. Salamat nga imong ablihan among mga mata karon. Salamat nga imong ablihan among mga kasing-kasing. Alang sa mga tao nga naas gawas. Kasi gayon nga mulantaw minila Ginoo kabalaka o kahingawa ang among bation. Tanduga mo mga kasing-kasing Lord. Sa matigigayon nga mutan-aw mi sa among mga silingan nga pa nangaluwas. Ibutang sa among kasing-kasing ang imong kasing-kasing. Aron sa ingon Ginoo, magtukmod din namo ang among buhaton, ang among tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Because we are the light in this dark generation. Salamat Ginoo. Salamat sa imong gahom, imong trabaho, imong maning saad.
ug salamat sa kusog nga imong ihatag kanamo. Salamat nga imong ming i-ignite pagbalik. Salamat sa imong espiritu nga kanunay nga naglig-on kanamo. Ang gahom kanunay mo trabaho sa imong makinabuhi. Ug sa matag higayon nga mo trabaho mi sa imong bulhaton Ginoo, padayon pud minimong gipatubo o padayon pud minimong gibag-o ngadto sa imong dagway. Laygon ka sulay katapusan. Tanang dungog himaya imo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.